Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Broken News public profile. Ito. 4 times ang paglobo ng SALN ni Ping Lacson. 58 million noong year 2020. Ngayon, 244.9 million na. Ayon sa report ng Billionaire News Channel, lumobo ng 4 na beses o kaya 400%. Ang SALN ni Ping Lacson mula 58 million noong 2020 sa ngayon 244 million ng ngayong taon. I think 2025, hindi ngayong taon. Samantalang kay BP Sara, 71 million noong 2022 to 88 million lang to 2026. Imbestigahan din si Lacson, sabi. So, ang paglubo kay BP Sara is ano lang, 17 million. Ang increase in a span of 5 years, 17 million. Si Ping Lacson nag-increase ng halos 190 million in 5 years. Oh, di ba? Oh, so, ano ngayon? Basa tayo sa mga yung reaksyon ng taong bayan. 8.8 ang nag-react. 4,700 ang tumatawa, 2.5 ang like, 909 ang nasyak. Comments. Mali-malita lang yan, sabi ni Mike Gonzalez. Sergio Catarina, how can you face the problem if the problem is your face? Dada Zulueta, sarap maging politiko lalo na sa panahon ni BBM. Tumahimik ka lang, okay na. Warning, matatapos din ang maliligayang araw nila. Melvin Sabido, corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. But if I'm that part of corruption, I defend it. Ay, nako. So, ano bang nangyari? Ako, ang taas ng pagtingin, pagrespeto ko, paggalang kay General Lacson na naging Senator Lacson dahil grabe ang paglaban niya sa korupsyon nung una eh. Ayaw niyang tumanggap ng pork barrel. Sino ba yung mga ayaw? Siya, Lacson, Miriam Defensor Santiago, and Joker Arroyo. Ito yung mga tatlong senador na hindi tumatanggap ng pork barrel. At yun, nakakabilib. But later on, ito na, simula 2023, nung isiwalat ni Sasasut yung liquidation by certification ng mga lawmakers. Wala nang resibo. Perman mo lang, i-certify mo lang. I certify that I have spent 5 million for the month of July for my operating expenses. Perma. Ang nag-sponsor ng joint resolution o concurrent resolution number 10, si Lacson. Ha? Sabi ko, halos hindi ako makapaniwala. Akala ko ayaw niya ng mga... So hanggang ngayon, hindi ko matanggap kung ano yung paliwanag niya na kalukuhan yung concurrent resolution ng... But anyway, hanggang ngayon, ayaw nilang tanggalin. Oh. So, itong opening ng 20th Congress, Senador, napakaganda yung umpisa niya eh. Yung dalawang privilege speech niya, nilantad niya ang nakita nilang kalukuhan sa flood control. Kaya natarantang Malacanang.
dahil sa mga expose ni Senator Lacson, kaya napilitan ang Pangulo, mahiya naman kayo, sabi niya. Wala na, tinira niya ng mga flood control projects dahil mabubuking na. Akala ko tuloy-tuloy na yun eh. Kaya nung napalitan si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Chairman at si Lacson ang pumalit, okay lang sa akin dahil ano yan, corruption fighter yan. Ganon ang tingin ko. Kailang nung lumabas na ang statement ni Gutesa, lumabas na ang Brave 18 Marines, wala na. Ano ba yan? Nag-resign, mamaya bumalik din. Kaya ngayon, kumakalat na ang maraming naratibo o yung public perception is mayroong selective investigation itong Blue Ribbon. Kaya gusto niyang magsalita, mag-privilege speech itong si Lacson bukas para sabi niya, the people deserve to know na wala kaming pinapanigan, wala kaming kinikilingan. Well, yan ang paniwala niya na patas siya. But ang taong bayan, hindi mo ngayon mapipigilan sa ano, okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Jojo Icol, your face sounds familiar. Maleta Pamor. Pinky, the Maleta beneficiary. Maleta is the key. Senator Coratong, it's all because of Maleta. Malitang, puros Maleta eh. So I don't know kung paano maalis itong perception, public perception, na ang Blue Ribbon may kinikilingan, may pinapanigan. Sana, bago mag-retire si Senator Lacson, 2031, hindi na daw siya kakandidato eh. Sana makabawi siya, sana maibalik sa kanya yung maganda niyang image, hindi tulad ngayon na pinaghihinalaan siya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa balay sa Tabangan ng Mugero. So mauna ni ang itsura sa iyang balay. Kawayan lang o nagliki na gani. So gaulan na nagyud ni ug muulan kay gabok naman. So nagpatindog siya og iyang bag-ong balay. Kay gaulan na naman gud ni ang iyang gipuy-an. So mo ni iyang gipuy-an. So atong tan-awon ang bag-o niyang balay. So mauna ni ang ngero nga among gihatag. Kay ilang iatop karon sa ilang bag-ong balay. So mauna ni ang pag-aatupan nga ilang gipatindog nga ilang balay. O karon humanagid sa pag-atop. So naatupan nagyod ang ilang bag-ong balay. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa aning naghatag aning sin ug sa kadugay sa panahon sad nga guba na akong atop nga kawayan ra nailis na ginako ang akong bag-o karon nga balay ug sin na gid ang iyang atop. Salamat kaayo. So pila na ni ka tuig ang imong atop nga kawayan lang? Tulo na siya ka tuig. Tulo na ka tuig. Dako kayo pasalamat karon nga niabot ning sin nga gihatag sa amo ah. Mabag-o na gid akong balay karon. So pila ni kabulan ang imong ipatindog nga bag-ong balay? Pila na ni kabulan nga wala nimo naatupan? Kuha na ni mag-upat na ni karong pizza 5 sa Mayo. So upat ka bulan. Ngano man sa mag-upat na hapit ka bulan wala ka nakaatop? Tungod sa mo lagi ning
na inadlawan igo ra pud sa pagkaon. Mm. Hindi Tungod na mamajitan ang para sa pangatop. mm. So lisod gyud. Lisod kayo. Lisod gyud kayong panginabuhi karon. So salamat kayo. Dako kay kong pasalamat.